Ayan po ang kaganapan ngayon sa etong Mike Sub dyan sa Tacloban. Okay, meron po kasi tayong nakalap na balita na hindi na po matutuloy etong May Sug Rally. Okay? Ito pong nagbalita sa atin ay ito po'y breaking news pa lang ha. Sinabi sa atin pero ang pagkakasabi po sa akin ay kumpirmado na ito. Pero syempre antayin pa natin pumasok lahat ng balita. Okay? So tayo naman po ay wala doon pero syempre meron tayong source na nagsabi. At itong nagsabi po sa akin ay karamihan po ng mga vloggers. Baka sasabihin, ay Coach Oli, sino na naman yung source mo? Hindi naman reliable yan. Baka sasabihin ng mga ibang vloggers. Hindi po. Kasi yung mga ibang vloggers na sasabihin ninyo na mga ensimada, bago pa po sila naging vloggers, nasa broadcasting na po itong nagbalita sa akin. So may connection naman po tayo sa loob ng broadcasting. Kaya lang sinabi niya na wag na lang banggitin yung kanyang pangalan. Okay? Kaya po ito'y reliable. Ha? Baka babatahin ito ng mga ibang vloggers. Bago pa kayo humawak ng mic, nasa TV na itong mama na ito. Okay? Ha? So, ito po ang kalagayan ngayon at ang Freedom Park po ay ginawang parang mistulang paradahan ng mga dump trucks. Para po maglalagay sila dyan, gagawin atang tapunan ng basura yung Freedom Park na yan. So, from our latest na nabalitaan, i-renovate na naman daw to at aayusin di umano tong Freedom Park na ito kasi daw may gaganapin na car show. Okay? So, sabi ni Bright Naria, veteran yung source mo, Panisa Ensimayla. Oh, again, di ko sinasabing konfirmado na to kasi as it happens, yung nandoon, binabalita. So minsan may naiunawaan ko naman kasi minsan nagkakaroon ng problema sa balitaan, no? But one thing for sure, may mga dump trucks na po doon, nakaparada na po doon at kalat naman po yung balita na yan. Okay? Nasa Freedom Park. Ang dagdag lang po doon, ito nga ay di umanong balita, may car show. Sabi ko Anong sinabi ko sa inyo noon? Noong Lunes pa lang ata or Tuesday pa lang, binalita na to sa SMNI. At anong sinabi ko sa inyo? Aayusin yung Freedom Park na yan. May mamimigay posibleng may mamigay ng ayuda dyan. Kasi yung mga politiko, alam naman natin yung mga yung ibang politiko dyan na sa Tacloban, mahilig mamigay ng ayuda, di ba? Sinabi na po natin yan. Ano pa sabi ng mga iba? Coach Oli, puro kahaka-haka. Ano ngayon? Anong masasabi nyo ngayon? Ito lang masasabi ko sa inyo. I told you so. May gagawin dyan sa Freedom Park na yan. Sasabihin, puro kahaka-haka, puro ka baka, puro kayo ganyan. No, ayan na. Isaksak mo sa baga mo. Yung mga nagsasabi, ayan na nagkakatotoo. Bakit? Etong administrasyon natin ngayon is too much of a coincidence. Lagi na lang may coincidence, mga walang niya. Basta mayroong maisog, may gagawin sa Freedom Park. Sinabi ko na yan, yung aming programa sa SMNI. Lunes pa lang. Lunes o Tuesday, hindi ko maalala exact date. Siyempre, may edad na tayo, makakalimutin. But definitely, advance. Bakit? Alam na natin ang gawain nitong administrasyon natin Bakit? Napanood ko na yan Hindi naman first time nangyari yan. Lagi naman. Laging may maisog, may gagawin sa Freedom Park. At ang balita nga natin ngayon, aayusin naman para may car show, pambihira. Uunahin ninyo yung car show kesa sa damdamin ng mga Pilipinong kanilang ma-express ang kanilang saloobin. Mga bastos talaga kayo. Inuunan nyo pa yan. So yan ang balita, dapat Sabado. Okay? Dapat bukas. Di umano, ang maisog na yan. Pero canceled na daw. Kasi nga rin, may bagyo. Okay?
May bagyo kasi delikado na rin naman na pumunta na dyan si PRRD. Siyempre, tatawid dagat at delikado kung may bagyo. Kawawa din naman. Pero the fact remains, may bagyo o walang bagyo, hinarangan nyo na po yung Freedom Park na yan. Okay? Ibig sabihin, wala na kayong plano talaga bigyan ng karapatan, i-extend ang inyong assistance, ang inyong pag-unawa sa karapatan ng taong bayan. Talaga kayo binubusalan nyo ang taong bayan. Eh bakit hindi nyo sa bayan? Mag-rally din kayo dyan. Gusto nyo after ng Maisog, mag-rally naman kayo kinabukasan. DepEd Secretary, Vice President Sara tanggalin, mag-resign. Okay lang yun. Nasa democratic country po tayo eh. Hindi naman dapat yan pinipigilan eh. Pero alam mo ako, uulitin ko suggestion ko sa Maisog. Bakit hindi natin gawin sa Liwasang Bonifacio? Ito yung suggestion ko lang naman. Kasi kawawa din naman yung mga taong nagpupunta dyan. Kamahal ng pamasahe. Hindi lang yung mga tao. Tapos pagdating dyan, makakancel. Naawa din ako sa SMNI kasi syempre yung team nila dinadala dyan at may gastusin po yan. Pagdating dyan, makakancel. Hindi naman nagre-reklamo SMNI. No? Pero ako kasi, napupuso ko eh. Isipin mo, pupunta ka dyan. Pupunta si Presidente dyan. Pagdating dyan, cancel. Kawawa naman, matanda na yun. Diba? Ito lang man ay suggestion. Naku, andyan si Banat Bay. Ayusin ko raw yung tutok. Hindi kasi ako nag-headset dahil nabibingi ko. Ang lakas eh. Ayusin mo tutok. Directional. Tututok ko para akong bakla nito. Ayan. Malakas pala, Banat Bay, pagka naka-headset eh. Nabibingi ako eh. Pasigaw-sigaw ako. Ayan. Ito ang uling, kamusta ba yung ano ko? Bag signal ko eh. Asan ang volume? May volume daw? Kasi bigay ni Banat Bay ito. Dahil yung mic ko kasi, ewan ko, ito. Ayan. Ayaw gumana, hindi ko alam bakit. Oo. Mahina daw signal. Bakit mahina na naman ang signal? Check. Okay ba? Okay ba sounds ngayon? Pagpasensyahan nyo na, medyo maulan kasi. Palpak na naman daw ang PLDT oh. Pwede na daw. Tuloy lang daw, okay naman. Ay, PLDT, ano na nangyayari sa inyo? Okay, ito yung huling balita po natin. Yung Maisog ay gagawin sa June 1. Okay, same thing. Same place. Lahat same. Same venue, same agenda, same lahat. Okay? June 1. Anong araw ba yung June 1? Kung hindi ako nagkakamali, baka Sabado ulit yan. Makapunta. June 1, Sunday. Next Sunday po, itutuloy yan. Okay? Kaya nga sabi ko, sana naman matry natin. Ba't di natin itry sa Liwasang Bonifacio, di ba? June 1 po at etong linggo po, tuloy pa rin. Okay? Ito po ay nabalitaan ko sa isang okay, hindi ko again, this is unverified report, no? Pero nagsabi sa akin ito ay karamihan sa atin ay hindi pa vlogger, nasa broadcasting na ito. Okay?
Ha? Oo. Bumibili pa lang tayo ng suka, nasa broadcasting na itong nagbalita sa akin na magkakaroon daw sa linggo ng leadership meeting at ando doon po si Baste. Kaya maganda po ito. Ako sa katunayan, nagugustuhan ko itong pagiging active ni Baste. Dahil isipin mo, sinabi niya naman sa interview namin na itong 2025 ay wala siyang planong tumakbo bilang bilang senador. Okay? So, ito hindi ko matawaran kasi gumagawa siya very consistent sa pag-attend si Mayor Baste, and yet hindi niya to kailangan. Maaaring sinusuportahan niya yung tatay niya, maaaring sinusuportahan niya yung kapatid niya, but still, nakikita mo yung pagmamahal ni Baste sa bayan tsaka pagmamahal niya sa pamilya niya. Kasi hindi naman siya tatakbo So hindi niya kailangan magmaisog ng paikot-ikot. Kasi sa Davao lang naman siya tatakbo. 'Di ba? Doon lang naman sure win naman siya ron. Hindi niya naman kailangan magpalapad pa ng papangalan, magpalapad ng papel. And yet, talagang alam mo, napaka-consistent. Simula ata nagmaisog, hindi pa nag-absent to si Baste. O, ngayon, magkakaroon pa siya ng leadership meeting, mag-leadership forum sa linggo po. Kaya, salute sa iyo, Mayor Baste. Sana ipagpatuloy mo yan. At ako, sa katunayan, as of today, syempre, nagbabago-bago naman ang ugali ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako at bukas ang eleksyon for president, gusto kong suportahan si Baste. Kung tatakbo siya, kunwari lang bukas. Okay? Kasi, syempre, ayoko mangako dahil baka mamaya, in the future, magloko. Hindi natin alam, di ba? Pero kung kunwari, bukas ang tatakbuhan, Baste ako. Gusto ko yung pag-uugali ng tao at saka, kita mo, wala siyang agenda. Kaya nga pinaliwanag ko sa inyo, minsan kasi nalalamatan yung pagiging madaldal ng isang tao or pag-attend ng rally kung siya ay tatakbo bilang senador. Di ba? Hindi ko sinasabing masama yun, kaya lang mapapaisip ka, ay kaya pala attend na ito attend ng rally, ay kaya pala kadakdak nito, ay kaya pala panayang pa-interview nito, ay kaya pala panayang labas sa TV, kaya pala panayang press ko nito, tatakbo pala. Again, hindi ko sinasabing masama yun. Kaya lang mapapaisip ka, ano ba motibo talaga nito? Para ba sa bayan o para sa makatakbo siya? Di ba? Pero ito si Baste, alam natin hindi tatakbo ng 2025. Sana tumakbo siya sa 2028, but definitely not for president kasi si BP Sara tatakbo ng 2028. Diba? So alam mo, ginagawa niya ito kasi it's too early naman na magmaisog-maisog siya kung ang plano niya, kung sakali man meron 2028 pa, definitely not 2025. Diba? So maganda yung puso ng mama. So far, so good. Yan yung mga huli nating nabalitaan. Tapos, ayun nga, medyo may bagyo. May bagyo doon. Kaya nga siguro nagkakaganito-ganito rin yung ating signal. No, hindi ko alam kung affected. But dito sa area namin, medyo maulan na. Doon daw maulan na. Kaya kita nyo itong dump truck na ito. Pakita ko pa po yung mga iba, ha. Eto na. Talagang pinestuhan nila Alam mo, kaya nakakainis minsan, kung sino man ang assigned dyan na LGU, hindi ko maunawaan yung ganitong klase. Uulitin ko, hindi tayo nagmamagaling hindi natin sinisisi ang maisug. Pero kasi, it's about time na gumawa na tayo ng paraan. Okay? Kasi hindi pwedeng paulit-ulit yung ginagawa natin and yet we expect different result. Alam natin pag magmamaisog tayo sa mga Freedom Park, alam natin lalagyan ng track. Diba? Kaya nga sinabi ko na sa inyo, sa SMNI pa lang binanggit ko na nung Lunes, magkakaroon ng aberya dyan sa Freedom Park na yan sigurado. Bakit? Nangyari na Ibig ba sabihin magaling ako? Ibig ba sabihin matalino ako? Ibig ba sabihin magagaling ang source ko? Hindi. Bakit?
Kasi lagi nang ginagawa. 'Di ba? Hindi naman to first time na ginawa sa Maisug. Lagi na lang hinaharang ang Maisug. Kaya nga gawa tayo ng, siguro planuhin natin. Again, hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ng mga LGU o ng administrasyon dyan sa Freedom Park na yan. Pero syempre, maging mautak din tayo. Paano natin iikutan itong pang-iipit nila? Kaya nga, ako ang nakikita ko lang dyan, dalahin sa Liwasang Bonifacio. Kasi doon naman, nakapag-rally nga ng 7 days ata o 9 days ang KOJC doon. Sabi dito ni Jeb Rivera, Mayor Alfred Romualdez, pinsan ni Tambaloslos. Given na yan kasi ang lugar na yan. Kaya nga may nabalitaan pa tayo, paplano sila dyan na magbigay ng ayuda. Diba? Oh. Pero baka hindi na rin nila ituloy kasi kung hindi na itutuloy Maisug, sayang siguro may ayuda, kainin na lang nila. Hindi, joke po. Baka hindi na nila ituloy. Oh. Pero grabihan po ang nangyayari ngayon. Ito para tayong dumadaan sa pagkadiktador. Anong pinagkaiba ng panahon ng diktador ngayon? Anong pinagkaiba noong martial law noon ngayon? Di po ba? Wala, hindi na Freedom Park, sinabi ni Tatay Digong ilang beses. Yan ay hindi sa inyo. Yan ay sa taong bayan. Hindi nyo pag-aari yan. Pupusta ako sa inyo. Yung susunod na Maisug sa June 1, mayroon ulit gagawin dyan sa Freedom Park na yan. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Sasabihin na naman ng mga bashers dyan, yan ka na naman coach, haka-haka mo na. Hindi haka-haka yun. Replay na po yan. Lahat po ng taong matino ang isip, alam ganyan na mangyayari. Hindi tayo siya nagmamagaling. Paulit-ulit lang yan. Pustahan tayo, June 1. May abirya na naman dyan. Diba? Anong gagawin natin? Yung nakabili na ng ticket, mahal-mahal pa man din daw ng ticket dyan. Anong gagawin natin? Di ako yun lang, nagsasuggest ako. Liwasang Bonifacio na yan, malapit pa sa Malacanang. Hindi kasi ganun na sinabi nila nung nasa SMNI, nababasa ko yung komentaryo. Ikaw coach, puro kahaka-haka. Bobo kasi yung nagkomentaryo doon. Hindi haka-haka yun. Replay ang tawag doon, hindi haka-haka. Kaya ito halatang halata na umuurong ang mga yagbols na mga yan. Yung kanilang sinasabi ay hindi tugma sa nangyayari. Sabi nila, konti ang tao. Bakit panay ang harang ninyo? Panay ang lagay nyo ng dump truck? Diba? Ito pa, oo. Pakita ko yung isa, hindi ata masyadong nakita Panay ang harang nyo ng dump truck? Yan ba ay makatao pa? Kaya ito obviously, binubusalan ang taong bayan. Ang puso, ang hinakit, ang bunganga, ang bibig ng taong bayan ay binubusalan. Lalo na ang media. Lalo nilang binubusalan. Ayan ba? Huwag nyo sabihin, nagkataon na naman. Lintik na pagkakataon yan. Kaya nga itong administrasyon na ito dapat tawagin coincidence administration. Napakadami yung pagkakataon. Lahat ng Maisug may pagkakataon kayo na nagkataon na inaayos, nire-rehabilitate ang Freedom Park. Wala na ito. Ewan ko. Ewan ko sang-ayon po ba kayo sa akin na dapat gawin na ito sa Liwasang Bonifacio? Sabi dito, 21,000 bound to Tacloban ng ticket, pagdating mo doon cancel. Pero ako naniniwala ako kung ano tinanim mo, yan ang aanihin mo.
So talagang pag binipigilan nyo ang taong bayan, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Pigilan nyo taong bayan, matindi ang kakaharapin nyo. Makalusot kayo sa hustisya ng mundong ito, sigurado hindi kayo makakalusot sa hustisya sa langit. Mang-api pa kayo, tingnan natin. Coach Oli, sir, ginawa nilang presyo ng ticket biyaheng Riyadh, Manila. Oo nga eh. Ayan din, may suggestion. Quirino Grandstand na lang. Pwede. Kaya lang kasi kaya sinasuggest kong liwasan Bonifacio kasi ano na doon, proven, nagawa na doon, pinayagan naman. Pinayagan naman ng KOJC mag-rally doon, di ba? Itong araw pa nga. Sabi dito, one time, big time na lang rally. So ito, suggestion, very good. Yan yung sinasabi natin eh. June 12, dapat sa liwasan Bonifacio na lahat. Anong araw ba itong June 12? Tingnan natin, ha? Araw ng kalayaan kasi yan eh, June 12. Oh. Wednesday. O yan, sana gawin yan. June 12, sa liwasan na. Anyway, June 1, dyan pa rin eh, gaganapin. Pero alam mo, same pa rin yan. Replay lang ang aabutin nyo dyan. Same yan. Kung ano, ang nangyari ngayon, parehas lang. Iibahin lang nila reason. May drama na naman dyan. Pero bottom line, naawatin ng maisug. Mario Gayatgay, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Mario Gayatgay. Thank you po, Mario Gayatgay. Ewan ko kung nakikinig po ang mga producers, ang mga tawag doon, ang mga organizers or mga nakasuporta dyan sa Maisug. Sana marinig tayo at gawin na sa liwasan Bonifacio. Sa harap ng Malacanang, sir, pwede naman eh. Sabi ko nga, sa San Beda ako nag-college eh. Na-experience ko yan, lagi may rally. Pwede mag-rally dyan. No. Kasi wala namang mangyayari dyan eh. Tsaka, mas marami pang makaka-attend dyan kung sa Maynila. Try lang naman. Total, umiikot na rin kayo. Meron kayong US, meron kayong Hong Kong, merong Maisug kung saang lugar. Ba't hindi natin itry sa liwasan Bonifacio? O maganda niyan, try naman natin ibang speaker. Diba? Para hindi naiisipan kasi ginagamit nung iba na kaya lang naman yung mga yan, tatakbo yan. Yan yung sinasabi ng mga ensimada eh, diba? O, mag-iba naman tayo ng speaker. Arlene May Galvez, maraming salamat. 32 months na siyang member. Yan. Tularan nyo ang magandang halimbawa. Hi po, Coach Oli, at sa lahat ng Banateros. Happy weekend. Happy weekend sa'yo, Arlene May Galvez. Erlinda Santos watching from South America. Well, abang-abang lang tayo ha. Abangan natin tong mga pangyayari tungkol sa Maisug. Balitaan po tayo bukas. Pero wag po tayo, ito lang paalala. Okay? Wag po natin aalisin ang pagbabantay diyan sa tsa-tsa na yan. Yan po ang talagang dapat binabantayan, especially if you are a DDS. Yan ang concern natin na hindi matuluyang tsa-tsa na yan. Sa lahat po ng Maisug, ang laging sinabanggit at sinasabi ni Tatay Digong ay ang tsa-tsa na yan. Ayaw niya dyan. Yung bangag issue nga, laban bawi pa si PRRD, di ba? Minsan sasabihin niya, minsan babawiin niya, di ba? Pero yung PI, yung tsa-tsa na yan, hindi niya binabawi. Diretso siya dyan. Kaya yan po dapat ang binabantayan natin. Kasi, yan ang pinaka-importante sa paningin ko. Kasi kahit anong Maisug natin, pag natuloy yung tsa-tsa na yan, sila magiging Prime Minister.
kahit anong kapalpakan mangyari sa bansang Pilipinas, at least we are sure that pinakamatagal na, the worst scenario here, 2028, uupo si VP Sara. And that is for sure. Unless may mga masamang mangyari kay VP Sara na wag naman. Pero pag natuloy ang tsa-tsa at naging parliamentary tayo at naging prime minister, yung mga hindi kayang manalo bilang presidente, hindi na makakaupo si VP Sara. Lalo tayong nga. Naunawaan nyo po. Nga tayo dyan. Kaya dapat, yes, tama, binabantayan natin lahat ng pang-aapi ng nangyayari ngayon sa bansa natin, pero ang ultimate priority dapat natin, ang focus natin, huwag tayong titigil, bantayan yung PI na yan, yung tsa-tsa na yan na gusto nilang ilusot. Baka mamaya sa dami ng balita, tinatakpan na lang nila yan, magising na lang tayo kasama na sa eleksyon sa 2025, yung botohan sa tsa-tsa, tapos may prime minister na tayo. Tapos yan. Kahit anong lakas ng Duterte, sila upo dyan. Bakit? Sino ba ang boboto ng prime minister? Eh di mga congressman. Eh sino ba may hawak sa leeg ng mga congressman? Ha? Sabi, one time, big time rally para tapos na lahat. Wala nang tayo babantayan. Jericho March na. Ayan nga. Antayin muna natin. Antayin natin kung ano mangyayari dyan. Okay? So sa ngayon, yan muna ang balita. Abang-abang tayo. Tingnan ko kung may balita pa yung aking veteran. The next performance will start momentarily.